Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang 4 na mapanganib na pagkain para sa bato ng mga may diabetes at paano ito aalagaan. Mga nanay at tatay, alam niyo po ba, sa loob ng aking 30 taon bilang isang doktor, marami na akong nakitang pasyente na pumupunta sa klinika ko na manas ang mga kamay at paa at laging pagod na pagod ang katawan. Kapag tinatanong ko sila, ang madalas nilang sagot ay, normal lang naman ang kain ko, Doc. Minsan nga, pakonti-konti lang naman, tikim-tikim lang ng kung ano-ano. Pero mga nanay at tatay, para sa ating mga may diabetes, ang konting tikim na iyon ay hindi lang simpleng pagkain. Katumbas ito ng pagbuhos ng asido sa isang makina, na ang makinang unti-unting kinakalawang na, ay ang inyong mga paa at mismong bato, kidneys. Likas na sensitibo ang mga bato ng taong may diabetes. Ang ilang maling nakasanayan na ginagawa sa loob ng maraming dekada ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Huwag muna kayong aalis sa video na ito dahil ituturo ko si Dr. Althea Ramos, ang 4 na pinakamapanganib na pagkain na dapat ninyong alisin agad sa inyong hapagkainan upang maprotektahan ang inyong mga bato at maiwasan ang nakakatakot na pagpapadialysis sa inyong katandaan. Bago natin isa-isahin ang mga ito, kung sa tingin nyo ay makakatulong ang mga ibabahagi ko para sa inyong kalusugan, pakiclick po ang subscribe button sa ating channel. Makakatulong ito para magkita tayo araw-araw at hindi nyo palalampasin ang anumang sikreto para sa malusog na pagtanda. Siguro nagtataka kayo kung bakit bilang isang babaeng doktor, paulit-ulit kong pinapaalala ang tungkol sa pagkasira ng bato sa mga may diabetes. Ganito po kasi iyan, kapag matagal na mataas ang inyong blood sugar, inaatake at sinisira ng sobrang asukal ang mga maliliit at pinong ugat sa ating mga bato. Dahil dito, nagkakaroon ng tagas ang ating kidney filter. Lumalabas ang protina sa ihi at sa paglipas ng panahon, tuluyang mawawalan ng kakayahan ang ating mga bato. Sinasabi ko ito para maintindihan ninyo na ang pagprotekta sa kidney ngayon ay hindi na lang basta option, kundi isang utos para mabuhay ng masaya at malusog kasama ang inyong mga anak at apo. Nakahanda na ba kayong isulat ang 4 na mapanganib na pagkain ito? Ang unang pagkain, pamilyar man sa pandinig, ay isang tahimik na pumapatay sa ating mga bato. Ito ay ang mga processed meats tulad ng hotdog, longganisa, tocino, maling, spam at hamon. Madalas nating isipin na mabilis itong ihanda, lalo na sa almusal. Magpiprito lang ng hotdog o magluluto ng longganisa, tapos na ang usapan. Pero alam nyo ba, para mapanatili ang mapulang kulay nito at tumagal ng ilang buwan, nilalagyan nila ito ng napakaraming asin at kemikal. Isang maliit na hotdog lang, pero ang sodium content nito ay halos kalahati na ng kinakailangan ng katawan natin sa buong araw. Kapag pumasok ang labis na sodium na ito sa katawan, kailangang mag-overwork ng inyong kidney para mailabas ito. Hindi lang yan, nagiging sanhi rin ang asin ng pagmamanas, water retention, at nagpapataas ng inyong blood pressure sa mapanganib na antas. Para sa may diabetes, ang high blood pressure ay ang huling saksak na sisira sa mga glomeruli, filters, ng inyong bato. Mula sa puso, pinapayo ko po, imbes na bumili ng delata o processed food, bumili na lang ng sariwang karne sa palengke. Mas mainam kung ilalaga tulad ng nilagang baka o tinola, o steam para kontrolado ninyo ang dami ng asin o pampalasa. Huwag muna kayong aalis dahil ang pangalawang pagkain na ito ay tunay na nagbabalat kayo at madalas nasa hapagkainan ng mga pamilyang Pilipino. Ang pangalawa kong tinutukoy ay ang mga inatsara o binurong pagkain, tulad ng atsara, burong mangga, burong isda o itlog na maalat mga pagkaing napakasarap ipare sa kanin. Marami ang nagkakamali ng hindi nila namamalayan. Iniisip nilang nakakapagpadali ito ng pagtunaw o nakakapagana lang kumain. Pero mga nanay at tatay, ang sobrang dami ng asin sa mga burong pagkain ang numero 1 kaaway na nagdudulot ng pamamanas at matinding pressure sa kidney. Kapag humihina na ang inyong bato dahil sa diabetes, tapos bibigyan nyo pa ng ganitong kaalat na pagkain, para nyo na ring pinagbuhat ng mabigat na sako ang isang taong may sakit. May isa pang maling paniniwala na madalas sabihin ng mga pasyente ko sa klinika, Dok, takot naman po ako sa maalat, kaya bago ko kainin yung buro o atsara, hinugasan ko muna sa tubig. Siguro naman wala na yung asin, no? Hindi po ganyan iyon. Nanuot na ang asin sa bawat himaymay ng mangga o isda. Ang paghuhugas ay pampalubag loob lang, pero ang sodium sa loob ay napakataas pa rin. Imbes na mga buro o atsara, kumain na lang ng inilagang gulay tulad ng okra,
talbos ng kamote o simpleng salad. Hindi lang ito nagbibigay ng fiber na nagpapakontrol sa blood sugar, pinapanatili rin itong malusog at walang manas ang inyong mga bato. Sino po rito ang sanay na laging may atsara o bagoong sa bawat kainan? Mag-iwan po ng number 1 sa comment section para malaman ko. At nang mapayuhan ko kayo ng mas magandang pamalit. Habang nakikinig, baka napapaisip na rin kayo kung nagagawa nyo ito. Lalo na sa mga kalalakihan, minsan mahilig mag-almusal ng goto o lugaw na may tuwalya at bituka ng baka o kaya ay kumakain ng bopis, isaw at papaitan bilang pulutan. Alam ko, bahagi na ito ng kulturang Pilipino at talagang masarap. Pero may isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng marami. Ang laman-loob internal organs ng hayop ay bodega ng napakaraming phosphorus. Noong bata pa tayo, madaling na ilalabas ng malusog na kidney ang sobrang phosphorus. Pero dahil may edad na kayo at may diabetes pa, humihina na ang bato at hindi na nito kayang gawin ang trabahong iyon. Kapag naipon ang phosphorus, magdudulot ito ng pag-iipon ng calcium sa mga ugat na siyang magpapahina at magpapatupok sa inyong mga buto. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga may diabetes na madalas kumain ng laman-loob ay may 3 beses na mas mataas na tsansang masira ang bato, kidney failure, kumpara sa normal. Para mabawasan ang hirap ng inyong bato nang hindi nasasakripisyo ang kalusugan, palitan ang laman-loob ng mga plant-based protein na madaling tunawin tulad ng tokwato, munggo, at iba pang butong gulay. Pero tandaan, kainin lang din ng katamtaman. Hindi lang nito papaluwagin ang paghinga ng inyong bato, magiging magaan pa ang pakiramdam ng inyong katawan pagkatapos kumain. Susunod, ang killer food numero 4 na gusto kong banggitin ay ang mga soft drinks at bottled fruit juices. Huwag kayong magpapalinlang sa mga nakasulat na sugar-free o healthy sa bote. Ang totoo, puno ito ng mga chemical at industrial fructose. Kapag pumasok ang asukal na ito sa katawan, pinapataas nito ang uric acid sa dugo, na direktang sumisira sa pinakamaliliit na tubo sa kidney na siyang naglilinis ng dugo. Imbes na punuin ang katawan ng mga inuming puro bula at food coloring, isipin nyo na lang ang pag-inom ng mainit na tsaa sa umaga o kaya ay isang basong mainit na salabat o roasted black bean tea cha mula sa inihaw na itim na patani. Kapag ininom nyo ito, para ninyong binigyan ng pagkakataong huminga at malinis ang inyong mga bato ng napakabanayad. Kung nauuhaw, mas pinapayo ko na manatiling tapat sa purong tubig o sa mga herbal tea na sarili ninyong nilaga sa bahay. Ang roasted black bean tea o salabat ay hindi lang pampalamig ng bato at nakakaihi, nakakatulong din ito ng malaki sa pag-stabilize ng inyong blood sugar. Tandaan, ang bawat lagok ninyo ngayon ay maaaring nag-aalaga o sumisira sa inyong bato. Mamaya, ipapaliwanag ko ang tungkol sa mga natural na inumin at kung paano ito ihanda ng tama. Mga minamahal kong pasyente, napag-usapan na natin ng maigi kung ano ang kakainin. Pero may isa pang napakahalagang bagay na bihira kong marinig na pinag-uusapan. Kailan dapat kumain? Ang oras ng inyong pagkain ay may direktang epekto sa haba ng buhay ng inyong bato. Isang malaking pagkakamali ang pagkakaroon ng habit na kumain ng midnight snack o maghapunan ng napaka-late, madalas lagpas alas 8 ng gabi. Isipin nyo, pagkatapos ng mahabang araw ng pagkapagod, ang gabi dapat ang oras para magpahinga at makarecover ang mga organo natin. Pero dahil kumain kayo ng late, napilitan ang kidney ninyong mag-overtime sa pag-filter ng mga dumi habang kayo ay tulog. Kapag walang pahinga ang bato, mas mabilis itong tatanda at bibigay. Mamaya lang ng kaunti, ipapangako ko, ituturo ko sa inyo ang isang libre at simpleng habit na makakatulong sa kidney nyo na linisin ang sarili kahit mahimbing ang tulog nyo. Huwag nyo iyang palalampasin. Para maalagaan natin ng tama ang ating bato, gusto kong ipaliwanag ang siyensya sa likod nito para maintindihan nyo kung paano tahimik na pinapatay ng mataas na asukal ang ating kidneys. Isipin nyo ang inyong bato bilang isang napakapino at maseselang salaan, filter. Kapag may diabetes tayo at hindi na kontrol ang asukal, ang dugong dumadaloy sa ating katawan ay lumalapot dahil sa asukal. Hindi na ito parang malinaw na tubig, para na itong putik na pinipilit dumaan sa pinong salaan. Sa paglipas ng panahon, babara ang mga putik na asukal na ito sa mga butas ng salaan at baka mapunit pa ito. Dito na nangyayari ang oxidative stress na nagpapababa ng daloy ng dugo papunta sa kidney na tinatawag naming mga doktor na pagbaba ng glomerular filtration rate, GFR. Kapag nangyari ito, tataas ang inyong creatinine at titigas ang mga ugat. Pero huwag kayong masyadong matakot o mawalan ng pag-asa. Ang magandang balita ay,
Ang ating katawan ay may nakakabilib na kakayahang pagalingin ang sarili kung susuportahan natin ito ng tama. Sa pamamagitan lang ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago mula sa pagpili ng pagkain hanggang sa oras ng pagtulog, na itinuturo ko ang salaang iyon ay maaaring malinis at mas maprotektahan simula ngayong araw. Siguro nagtatanong na kayo, ano po ba talaga ang eksaktong solusyon para mabilis na makarecover ang bato, Doc? Ibubunyag ko na po ngayon. Mukha lang mahirap kasi parang bawal ang lahat, pero ang tamang pagkain para sa kidney ay mas simple kaysa sa inyong inaakala. Gusto kong ibahagi ang gintong formula na lagi kong tinuturo sa mga pasyente ko sa klinika. Ito ang panuntunan ng pinggang Pinoy. 50% gulay, 25% white meat, puting karne, at 25% complex carbohydrates. Ibig sabihin, sa bawat kainan, piliin ang mga puting karne na madaling matunaw tulad ng isda, dibdib ng manok, o tokwa imbes na red meat baboy, baka. Isang napakahalagang paalala, limitahan lang sa 100 hanggang 120 grams ng protina kada kainan. Ang pagkontrol sa dami ng karne ay makakaiwas sa overload ng kidney sa paglilinis ng nitrogen waste. Dagdag pa rito, pumili ng magagandang carbohydrates tulad ng brown rice o kamote para hindi biglang tumaas ang blood sugar. At huwag kalimutang kumain ng mga prutas na sagana sa antioxidants tulad ng strawberries, blueberries o kahit suha para sa merienda. Ang mga ito ay nagsisilbing proteksiyon na nag-aayos ng mga maliliit na sira sa filter ng inyong bato. Paano nyo naman malalaman kung maayos pa ba ang inyong bato ngayon? Ang bato ay tahimik lang, hindi ito dumadaing hanggang sa pagod na ito. Kaya bantayan ninyong mabuti ang dalawang life-saving signs na ito para magpakonsulta agad. Una, tignan ang inyong ihi. Kung napapansin nyo na ang ihi ninyo ay napakabula na parang sabon na natunaw at matagal bago mawala ang bula, ito ay babala na may tumatagas na protina, ibig sabihin. May butas na ang inyong kidney filter. Pangalawa, ang pamamanas, edema. Pagising nyo sa umaga, pakiramdaman nyo kung mabigat ang talukap ng inyong mga mata o kung namamanas at mataba ang inyong mga paa. Kapag pinindot nyo ang balat at matagal bago bumalik ang hugis, piting edema, delikado iyan. Sinasabi ko sa inyo ng tapat, marami ang binabalewala ito. Sinasabi nila na namamanas lang daw ang paa dahil matanda na at napagod maglakad o mabula ang ihi dahil naiinitan lang ang katawan. Huwag ninyong hintayin na sumakit ang balakang ng matindi o umihi na kayo ng dugo bago kayo pumunta sa ospital. Dahil kapag umabot na sa ganong punto, madalas lagpas 70% na ang sira ng kidney at napakababa na ng tsansang makarecover pa. Kung matutuklasan ito ng maaga, kaya pa natin itong pigilan lumala gamit ang tamang nutrisyon at pagbabago ng pamumuhay. Kung may nararamdaman kayong ganitong sintomas, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba para mabigyan ko kayo ng dagdag na payo. Ngayong alam nyo na ang tamang menu at mga warning signs, may isa pa akong maliit pero napaka-epektibong tip, ang inyong ugali pagkatapos kumain. Pakitandaan po ito, pagkatapos kumain at bitawan ang kutsara, huwag kayong hihiga agad para manood ng TV o matulog at huwag din agad iinom ng matapang na tsaa. Alam kong sanay ang iba na uminom ng kape o matapang na tsaa para pangalis ng umay, pero ang tanin sa tsaa ay humahadlang sa pag-absorb ng nutrients at nagpapabigat sa tiyan at kidney. Imbes na humiga, tumayo po kayo, gumalaw ng magaan, o maglakad-lakad ng mabagal sa loob o labas ng bahay ng mga 15 minuto. Dahil dito, nagagamit agad ng inyong mga muscles ang asukal mula sa kinain ninyo. Napipigilan nito ang biglaang pagtaas ng blood sugar na direktang nakakabawas sa hirap ng inyong bato. Lagi ko itong sinasabi sa aking mga pasyente. Kung ang tamang pagkain ang unang panangga, ang 15 minutong paglalakad pagkatapos kumain ang inyong ikalawang panangga mula sa loob. 15 minuto lang ito, pero ang benepisyo ay panghabang buhay na kalusugan. Nakahanda ba kayong mangako na gagawin nyo ito simula ngayong gabi? I-comment po ang ako ay nangangako sa ibaba para sabay-sabay nating talunin ang diabetes. Ayan, medyo mahaba-haba rin ang ating napag-usapan para maintindihan ng buo kung paano protektahan ang ating mga bato. Para madaling matandaan, ibubuod ko po. Una, iwasan ng tuluyan ang 4 na killer foods, processed meats, burong pagkain, laman loob at soft drinks, bottle juice. Pangalawa, sundin ang dami ng pagkain gamit ang pinggang Pinoy na nakapokus sa puting karne. Pangatlo, pakinggan ang katawan at bantayan ang pamamanas at mabulang ihi. Para mas madaling sundin araw-araw, ginawa ko itong 3 simpleng hakbang. Hakbang 1, piliin ang sariwang pagkain, lutong bahay, at bawasan ang alat o toyo, pati sa pagluluto.
Hakbang 2. Uminom ng sapat na malinis na tubig o roasted black bean tea. Hati-hatiin ang pag-inom sa buong araw para laging nalilinis ang kidney. Hakbang 3. Matulog sa tamang oras at huwag nang kakain lagpas alas 8 ng gabi para makapagpahinga ang inyong mga bato. Mga nanay at tatay, tandaan po, kahit gaano kahalaga ang mga ibinahagi ko ngayon, hindi ito maaaring ipalit sa mismong reseta at utos ng inyong personal na doktor. Gayunpaman, kung susundin ninyo ang mga itinuro ko, magsisilbi itong matibay na pundasyon para mas maging epektibo ang inyong mga gamot, makontrol ang inyong asukal, at tuluyang mailigtas ang inyong mga paa at bato. Naniniwala ako na sa inyong determinasyon, magagawa ninyo ito. Maraming salamat po sa inyong ginintuang oras sa pakikinig sa mga payo ko ni Dr. Althea Ramos. Sana ang kaalaman tungkol sa 4 na mapanganib na pagkain na ito ay makatulong para mas maging mapanuri kayo sa inyong pang-araw-araw na dieta. Sa edad po natin ngayon, ang pinakamalaking yaman ay hindi pera o bahay, kundi ang isang malusog na katawan upang makasama pa ng matagal ang ating mga anak at apo. Kung nakita ninyong nakatulong ang video na ito, huwag mag-atubiling i-click ang share para maipadala sa inyong mga kaibigan, kapitbahay o mga kaedad ninyo. Isang maliit na share lang, pero baka ito na ang makapagligtas sa kanila sa habambuhay na paghihirap at gastos sa dialysis sa hinaharap. Hangad ko na tayong lahat na nakatatanda ay mamuhay ng mapayapa, masaya at malusog. At mga tito, tita, nanay at tatay, huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-on ang notification bell. Dahil sa susunod kong video, ibubunyag ko ang 7 katutubong inumin na naglilinis ng bato at natural na nagpapababa ng blood sugar, gamit lamang ang mga simpleng sangkap na makikita sa inyong kusina. Sigurado po akong magugulat kayo sa bisa ng mga ito. Muli, ako po si Dr. Althea Ramos, nagpapasalamat at nagdarasal na lagi kayong bigyan ng masaganang kalusugan, positibong pananaw at normal na blood sugar. Magkita-kita po tayo bukas sa panibagong video. Paalam po at pagpalain kayo.